Oh, what's up sa inyo mga kabayan? Kamusta kayo? Meron na naman tayong pag-uusapan dito at bibigyan ng reaksyon. Napakarami mga kabayan ang nangyayari talaga ngayon sa gobyerno, no? Itong si Chis Escudero mga kabayan, sinagot na, no? Yung mga patutsyada ng mga makabayan, anak bayan, sino pa? Yung mga nandiyan sa Congress mga kabayan na nagrereklamo na sinasabing yung ginawa ng impeachment court or nito mga senador na i-remanded yung impeachment na yan mga kabayan ay talagang dapat hindi ginawa at maling-mali mga kabayan. Siyempre yun yung paninindigan na yung mga yan, yung mga prosecutor na yan or yung mga against, no, sa ating Vice Presidente. Yan yung pag-uusapan natin kasi sinagot na yan ni Chis Escudero. At pangalawa mga kabayan, nasabi din doon ni Chis Escudero na pagka hindi pala mga kabayan nag-comply, no, yung mga prosecutor na yan or yung mga nag-complain na yan sa ating Vice Presidente dyan sa niremanded na impeachment, hindi na matutuloy mga kabayan. So ibig sabihin, wala na talagang mangyayaring impeachment kung itong mga to, no, itong mga nagko-complain na to mga kabayan ay hindi magko-comply dyan sa ginawang remanded na yan. At pangalawa mga kabayan, ito si Auntie Claire, no, mayroon na naman tong ngas-ngas, no. Si Idol Claire, may ngas-ngas na naman to mga kabayan dun sa nag-viral, no, na AI generated na isinare ni Senator Bato. Alam niyo pagka pabor kina BP Sara, no, pabor sa Vice President, yung nagba-viral, itong mga tungas-ngas na ngas-ngas. Pero bakit nung sinisiraan ng ating Vice President at kaliwat kanan mga kabayan ang pag-share? Wala tong mga to pahayag, di ba? Like for example, di ba't nabalita mga kabayan na talagang merong isang company ng AI, no, dyan sa Pilipinas, no, si Tangtang ko ba yan? Ano pangalan nun? Na isang owner mga kabayan ng nagpapakalat ng mga kasiraan, no, sa ating Vice Presidente. Wala tong pahayag mga kabayan. Yan si Auntie Claire. O nga pala, na-promote yan mga kabayan. Congrats natin si Auntie Claire. Promoted pala siya mga kabayan bilang isang PCSO ASIC, no? Abay sana all, napo-promote mga kabayan. At syempre, si Trillanes mga kabayan, meron din niyang banat, no? Meron din niyang komento patungkol dun sa maingay ngayon na interim release ng ating dating Pangulo mga kabayan. Galit na galit sila mga kabayan sa mga Duterte. Ewan ko, no? Siguro mga kabayan, etong nangyayari ngayon sa impeachment, no? Kaya yung nagka-delay, isa yan siguro dun sa nangyaring pagpapatawag ni Bungit mga kabayan sa mga senador. Tingin ko, yan yun. Hindi naman mga kabayan gagawa ng hakbang si Chis Escudero na walang basbas ng Malacanang. Sa palagay ninyo, gagawa ng kanya yan? Nako, imposible. But anyway mga kabayan, bago tayo magpatuloy dyan, maraming salamat muna, no, sa mga bagong subscribers natin. Sa mga hindi pa, inanyayahan ko kayong mag-subscribe nang sa ganun ay maging updated kayo sa ating mga bidyong ina-upload. At syempre, huwag nyo kakalimutan mag-like at mag-share. Magbigay din kayo ng inyong comment, no, sa ating comment section at binabasa natin yan mga kabayan. Maraming salamat nga pala sa mga taga-California, no, saan ba? Sa Japan mga kabayan, sa Canada, sa Netherlands. Marami tayo ngayon mga kabayan, mga international na nagko-comment. Siyempre, pati sa Pilipinas. So anyway, pakinggan muna natin mga kabayan itong si Auntie Claire, no, about dyan sa na-share ni Senator Bato. Ang pag-share ng mga katulad na ganyan, muli, disinformation, fake news, hindi po sana nanggagaling sa mga opisyal ng pamahalaan. Nakakaduda, mas nakakawala ng tiwala. Mga kabayan, tinawag niyang fake news yung generated AI. Anong masama doon? Paano naging fake news yun, Auntie Claire? Alam niyo, hindi naman nagpapakalat ng fake news yung generated AI na yun, yung na-share na yun. Maganda lang yung sinabi patungkol sa Vice Presidente against doon sa impeachment. Paano naging fake news yun? Diba? Ang fake news, yung sinasabi mo na halimbawa, ito sa Auntie Claire, no? Sinasabi mo na ito ay hindi ASIC o hindi USIC ng palasyo. Yun ang fake news mga kabayan. Pero hindi naman yung pinapakalat na video na yun mga kabayan, na kung alam ko yung iba sa inyo napanood na yun, sinasabi lang doon mga kabayan na parang ini-interview yung mga kabataan na sinasabi na against sila sa impeachment. Diba? Pero pag pabor mga kabayan dito sa administrasyon, pabor sa kanila, wala silang complaint kahit pa yan ay AI, kahit pa yan kung ano pa man na galing sa outer space, no, basta papuri sa administrasyon, wala silang complaint. Nak ng teteng. Kung mismo sa matataas na opisyal, nanggagaling ang mga disinformation at fake news. Hindi tama namang galing sa mga opisyal ng pamahalaan ang pagpapakalat ng mga maling impormasyon o fake news. Ito ang binigyang diin ng Malacanang matapos na i-share ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa kanyang social media account ang isang video na umano'y isang artificial intelligence o AI generated. Sa nasabing video, mapapanood ang tatlong kabataang lalaki na nagsasabing tutol sila sa impeachment case ni VP Duterte.
Giit ng Malacanang, dapat na maging responsable ang mga opisyal ng pamahalaan sa pagbabahagi ng mga impormasyon sa publiko, lalo na kung inihalal sila ng taong bayan. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi na kailangan pang magsorry ni Senator Bato. Sa halip ay i-acknowledge na lamang nito na hindi tama at peke ang na-share nitong video. So ngayon, na ginawa po nila, at wala tayong magagawa doon, dapat lamang po nilang i-acknowledge na ang ipinasa nila na video ay hindi totoo at hindi tunay. Hindi Tignan mo ha, bakit yung amo mo hindi mo masabihan ng ganyan? Unang-una nagpakalat ng fake news, yung amo mong si Bungit. Diba mga kabayan? Sasabihin mo, walang mga armas at hindi full battle gear yung mga nandun pumunta sa KOJC. Hindi niya kinu-question. Pangalawa mga kabayan, isipin mo, ang plano, ang napakagandang plano ni Bungit mga kabayan, para sa baha, iipunin. Yung ka-harvest lang, naani na agad. Oh, ano pa? Yung, ano pa bang mga pinagkakalat niya ni Bungit mga kabayan? Ang dami mga nag-viral niya na mga sinasabi na alam naman natin na hindi ka panipaniwala, 'di ba? Pero hindi niya tinutuligsa, no? Diyan pa lang mga kabayan, talagang ito si Auntie Claire ay talagang ano ba tawag doon? Atakdog talaga 'to mga kabayan ng administrasyon. Ano pa ba mga sinabi niya ni Bungit mga kabayan na alam natin na fake news, na hindi makatotohanan? Yung mga kabayan, pagbaba ng mga crimes. Pagbaba ng mga drogista. Oh, totoo ba 'yon mga kabayan? Kayo na ang humusga sa mga pinagsasabi ni Bungit kung yung ba mga kabayan na hindi fake news. Kasi alam naman natin, no, sa society ngayon, hindi ino-honor yung mga statistic na sinasabi nila, 'di ba? Yung aktual na nangyayari mga kabayan sa iskinita, sa kalsada, ang daming at tumaas nga mga kabayan ng crime. Tingnan nyo sa crime index mga kabayan ng Asia, no? Makikita nyo doon, pang ilan ang Pilipinas, pangalwa yata. Sinasabing ang Pilipinas ay hindi safe, no? Sa mga turista. San doon mga kabayan? Bakit hindi niya kino-question yung kanyang amo? Diba? Sa sinasabi, dumadami ang mga nagkakaroon ng trabaho, dumadami ang angat ang buhay. Nasaan yun mga kabayan? Hindi ba fake news yun? Kita ninyo ha? Ito ang ating magaling na Yusek. Siguro hanggang kailan kaya itong mga kabayan magtatagal dyan sa pagiging Yusek niya dyan sa palasyo? Kasi ito yung na-promote eh. Kita nyo, magngangal-ngal ka na magngangal-ngal diyan sa palasyo. Promoted ka. Nak na teteng. Kailangan mag-apologize. Kung una pa lang, tama na ang inyong ginawa. But ngayon, na naipakalat na, paano na po yung ibang naniwala sa kanila? Considering na binoto sila ng taong bayan. Sa isang post kanina, sinabi ni Senator De La Rosa na hindi importante sa kanya kung AI-generated ang kanyang na-share na post. Para sa kanya, mas mahalaga ang mismong mensahe nito at hindi ang messenger. Kung si Vice President Sara Duterte rin ang tatanungin, wala anyang masama kung mag-share ng isang AI video ng pagsuporta sa kanya, basta't hindi naman ito pinagkakakitaan. Wala namang problema siguro sa pag-share ng AI video in support of sa akin, basta hindi ginagawang negosyo. Kumbaga, if I were a social media account owner and gagawa ako ng AI to support a certain personality, walang problema doon kasi hindi ko naman siya ginagawang negosyo eh. Hindi ko naman binibenta sa mga tao yung produkto ko eh. Joanna Ano, UNTV News. Yun talaga mga kabayan. Yung isang AI na nabalita mga kabayan, no? Isang may kumpanya ng AI na nagpapakalat ng kasiraan sa ating Vice Presidente at pagpapabango naman kay Bungit mga kabayan. Hindi nila kino-question, hindi nila sinasabing yun ay naggagawa ng fake news, diba? Kung hindi pa yun mga kabayan na balita, hindi natin malalaman na meron palang ganong platform na naninira sa ating Vice Presidente at nagpapabango kay Bungit, diba? Pero hindi nabanggit ni Auntie Claire. Ganyan magaling mga kabayan ng ating Yusek. Pagka against mga kabayan kay Bungit, galit sila, meron agad silang pahayag. Pero pagka pabor kay Bungit mga kabayan, alam nyo na, wala yung komento. Tapos pagka sa mga survey, pag pabor sa kanila, ayos mga kabayan, goods. Sasabihin nila sa survey, ayos yung survey. Talagang maraming Pilipinong naniniwala sa ating sa pamamahala ng ating Pangulo, ng ating mahal na Pangulo. Ganon. Pero pagka mababa mga kabayan ang survey at bagsak, no? Ang tiwala ng mga Pilipino kay Bungit mga kabayan, hindi na sila naniniwala sa survey. Kita ninyo ang kahipokritohan mga kabayan ng administrasyon na to.
Lalo-lalo na to tagapagsalita na to ni Auntie Claire. Anyway, mga kabayan, pakinggan muna natin, no? Etong sinabi ni Chis Escudero or sagot ni Chis Escudero patungkol diyan sa mga nagrereklamo na yung mga kaliwa, ano? Yung patungkol diyan sa mga sinasabi nila na yung ginawa ng mga senador ay talagang mali. Pati yung nagko-comment, especially yung dating Chief Justice, ano bang pangalan nun? Pakinggan muna natin, mga kabayan. Good afternoon. Sabi ni dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, Yun, si Carpio. yung ginawa ng impeachment court noong June 10 ay hindi unconstitutional but irregular. Sabi niya na yung ginawa daw ay pagpapakita ng pagpanig ng mga senador kay VP Sara dahil hindi dapat gawain ng isang impeachment court na mag-motion or hilingin ang Kamara na sertipikahan dahil dapat manggaling yon sa kampo ng Vice President na siyang mag-question kung ito ay may paglabag doon sa 1-year ban ng Constitution. Ano po masasabi? Ginagalang ko ang opinion niya pero hindi ako sang-ayon. Walang limitasyon ang impeachment court. Kaugnay ng pwede o hindi namin pwedeng pagpasyahan. Nakalagay nga sa saligang batas, di ba? Sole power to try and decide. Sa aming rules o sa rules man ng rules of court, walang nakasaad doon na bawal ka gumawa ng ganito o ganyan o ganoong motion. Lahat ng motion pwedeng gawin at pagbobotohan ng impeachment court. Walang limitasyon yon. May mababasa ba siya at may matuturo ba siya na bawal itong motion sa impeachment court? Bawal itong hilingin ng sinumang impeachment court judge? Wala naman. At ulitin ko, bagaman siya'y dating miyembro ng Korte Suprema, hindi siya isa sa magpapasya kung tama nga ba mali ang ginawa ng impeachment court. At hanggang sa ngayon yata, wala pa naman yata nagsasampa ng kaso sa Korte Suprema para questionin yan. Ang proseso ay ito. Kung may ginawa ang Senado ang kamaraman na hindi naaayon sa konstitusyon sa pananaw mo, sa pananaw ni Justice Carpio, ni naman, malaya silang pwede mag-question sa Korte Suprema. At Korte Suprema magpapasya kung sino nga ba ang tama at mali. Ganyan yung nangyari halimbawa sa 1-year ban. Yan yung the best, mga kabayan, na sagot ni Chis Escudero. Alam niyo ayos dito si Chis Escudero no? Alam ko, yung iba sa inyo against dito kay Chis Escudero kasi nasabi ni VP Sara na dapat ito kasama din kung magkakaroon ng inhibit, 'di ba? Pero okay din tong mga sinasabi niya. Ito kasi, mga kabayan, nagko-complain kung talagang may mali, no? Or may nakikita silang paglabag, no? Yang ginawa ng mga senador na yan, na pag-motion para i-remanded yung impeachment na yun sa Congress. Mag-file sila ng kaso or mag-file sila ng petition, mga kabayan, sa Supreme Court. Doon natin malalaman, mga kabayan, kung talagang may mali. Hayaanin nyo yung Supreme Court kasi may mas mataas pa, mga kabayan, dyan yung Supreme Court. Bakit hindi nila magawa, mga kabayan? Yun yung tanong, mga kabayan. Bakit hindi nila magawa? Kasi pag once na sila nag-file, no, ng petition sa Supreme Court against dito sa mga ginawa ng senador, mag-i-issue ngayon, mga kabayan, ang Supreme Court ng TRO. Di lalo nang tumagal mga kabayan ng impeachment. Kung tutuusin nga, no, kung gusto nilang mapadali, no, yung impeachment na yan at trial na agad kasi pwede itong mga trial, mga kabayan, kahit ito yung nakabakasyon kung tutuusin lang. Dapat sagutin nila yung ibinigay or yung ibinalik sa kanila ng impeachment court, no? Dapat yun yung kanilang unahin, hindi yung mga pa-interview, pa-prayer over, 'di ba, mga kabayan? Pinagpipray siguro nila, mga kabayan. Kaya siguro sila nagpamisa, ano? Kaya siguro gumawa sila ng prayer over diyan sa impeachment na yan. 'Di ba? Nagkakaroon lang, mga kabayan, ng mga ganyang misa-misa, prayer over pagka merong namatay. Sabi nga ni Senator Marcolita, pag may binyag, pag may kasal, siguro, mga kabayan, alam nila napatay na yung impeachment na yan, kaya siguro sila nagpamisa. Tapos nagmisa yung mga pari na, nakaw, talaga naman, mga kabayan, ano ga nangyari na sa mga pari-pari na yan? Tunay. Tuloy natin. Na hinihiling na impormasyon ng Senado o ng impeachment court sa Kamara. Kinwestiyon yan sa Korte Suprema at nakabinbin ngayon yan sa Korte Suprema. Nagpahayag din po ang grupo ng yung Philippine Constitution Association na posibleng merong grave abuse doon sa discretion, doon sa pagganap ng impeachment court na kanilang tungkulin nang sila ay magdesisyon na ibalik o i-remand yung articles of impeachment. Yan ba yung parehong PhilConsa na pinamunuan ni Speaker Martin Romualdez noon? Yan, di ba? Pwes, hindi na ako magugulat sa kanilang posisyon. Pero kung sa pananaw nila ay ito'y hindi na ayon sa batas, ulitin ko, tama. Malaya silang pwedeng questionin yan sa Korte Suprema na siyang proseso natin sa ilalim ng batas. Ginagalang ko ang kanilang opinyon, pero tulad ng sinabi ko kanina, hindi ako sang-ayon. Dahil pinagbotohan ng Senado yan, 18-5 ang naging boto at wala para sa akin o kanino man na sabihing hindi yan pwedeng gawin ng Senado bilang impeachment court. Dahil nga sa blanket authority
na binigay ng konstitusyon sa Senado bilang impeachment court to try and decide all cases of impeachment. Oh, ayun mga kabayan, ang malinaw doon. Kung gusto ninyo at alam ninyong may mali ang ginawa ng Senate or ng mga judge senator, mag-file kayo ng petition sa Supreme Court. Yun yung the best na gagawin ninyo. Ha? Kaya si Soto mga kabayan, against dito sa nangyari na to kasi ang mapapasa mga kabayan sa 28th Congress, sino ba yung 28th Congress mga kabayan? Sila, diba? Sa kanila abutin yung impeachment. Kaya ang gusto ni Soto mga kabayan, dapat agad-agad magkaroon na ng trial. Nang sa ganon mga kabayan, matapos sa 19th Congress, hindi na tumawid, no? Sa 28th Congress, yun yung gusto mangyari ni Soto. Kaya ayos din yun mga kabayan, sinabi niya. Pakinggan naman natin mga kabayan, so si Trillanes at ito yung may tinatahol na naman dito, no? About dyan sa ano ba tag dito? Diyan sa ginawa ng abogado ni PRRD. Pakinggan natin mga kabayan. Bakit masyadong maugong itong posibleng interim release? At di umano ay meron ng isang third party, isang bansa na nagsabi na we are willing to receive si former President Duterte in case he's given an interim release. Bakit po, is this possible or highly possible? Ito po, para lang malagay natin sa konteksto, ano po. Itong news na ito ay nagmula doon sa Defense Council ni Duterte. So yan po ang konteksto niyan. Natural, ang angulo niya ay parang approved na, as good as approved. Okay? Ito po ay base po sa nakalap nating impormasyon, ito ay kukontrahen ng prosecution ng ICC in the same way na inopose yung mga iba't ibang mga naunang motion. Sino kaya mga kabayan ang informant nito ni Trillanes? Isipin ninyo ang kino-complain niyan dati, no? Si BP Sara daw, kaya daw palabas lang daw yung pagiging confident niya about dyan sa impeachment na yan. Pero pag nalabas daw mga kabayan, yung mga bank accounts, no? Na nag-transfer yung mga drug lord, no? Isipin ninyo mga kabayan, sinong to longest na drug lord na maggagawa ng transaction through bangko? Sino to longest mga kabayan na mga drug lord? Tinawag mo pang drug lord dyan. Kung walang utak na gagamitin, kaya nga tinawag na drug lord dyan, ibig sabihin mga kabayan, iyang mga yan, cash to cash. Isipin nyo mga kabayan na paliwanag niya doon sa isang interview kay sa Billionaires TV yata yun, na sinasabi niya na pag daw na ilabas, no, yung mga bank account ng mga Duterte, nandyan daw yung mga pumasok na pera, ilang transaction daw yun mga kabayan. Ngayon, natauhan siguro yung drug lord, nag-cash to cash basis na hindi na daw sa bangko pinadaan. Sino to longest na drug lord ang maglalagay or magdi-deposit ng pera o magta-transfer ng pera sa bangko? Come on naman Trillanes, kayo ba maniniwala sa mga pinagsasabi niya ni Trillanes? At pangalawa, yung sinasabi niya dito na may narinig daw siya na informant. Sino kaya yun? Baka si nabuhusan ng malamig na tubig. Ano bang pangalan? Si Conti, mga kabayan, or di kaya yung isang abogadong human rights. Baka doon niya narinig. Kasi unang-una mga kabayan, yun yung maingay ngayon sa mga interview sa mga balita, 'di ba? Si Conti, tsaka si Colmenares, 'di ba? Yan yung mga maiingay. Kung tutuusin mga kabayan, hindi gagawin 'yun ng lead counsel ni PRRD at sasabihin na wala namang petition or walang paghadlang yung prosecutor. Kung hindi totoo mga kabayan, international court yan na pinagmamalaki nitong mga to. Ano yung lead counsel ni PRRD? Hindi gumagamit ng utak. Kung yun yung ilalagay mga kabayan doon sa interim release ni PRRD na kesyo hindi na humahadlang yung prosecutor, natural mga kabayan, magsasalita yung prosecutor. Public yan mga kabayan, public documents yung ginawa na yon ng lead counsel ni PRRD. Tunay naman, ginagawang mga mahihina ang ulo ng Pilipino. My goodness. Ng defense. So, pero kasi inaangguluhan nila na parang done deal na ito, walang kukontra, at pumayag na parang ganun yung pagka-package nila ng balita. Kaya yun naman po ang naging reaction ng mga stakeholders, parang naalarma na parang mangyayari na. Okay, ano po, ito ay kagaya ng mga iba't ibang motion nila na nauna, ito ay kukontra ng prosecution at magbibigay ng desisyon yung pre-trial chamber ng ICC. Nasa ngayon po, sa 5 naunang motion ng prosecution ay ng depensa nila Duterte, ay lahat po yun ay na-deny. So ito na po ay
just like the rest. Of course, Ano ba yung mga na-deny, mga kabayan? Unang-una, yung pagpapa-disqualified doon sa 2 judges. Kasi nga, mga kabayan, magiging bias ang hatol ng 2 judges. Kasi sila, mga kabayan, yung nag-prosecute or nag-approve para magkaroon ng investigation dyan sa sinasabing human rights, ano bang tawag dyan? Sa kaso ni PRRD, no? Yun yung unang motion, mga kabayan. At ano pa? Marami, mga kabayan, yung about sa mga ID. Yun, na-deny din yun, mga kabayan. Itong interim release na to, ito na yung kumbaga siguro last resort, no, ni na PRRD. Kasi isipin niyo, mga kabayan, na 80 years old. More than ano na yan, senior, mga kabayan. Diba? Senior 60 to above. Over na, mga kabayan. Bukod tanging si PRRD, ang pinakamatandang nandyan ngayon nakahil sa ICC. Diba? For consideration or sinasabi nga nila na may human rights dyan sa ICC niya. Kung talagang pinatutupad nila yung human rights, mga kabayan, 80 years old na yan sa atin nga, 'di ba? Pinapalaya na yung mga ganong edad. Pero dito sa ICC, 'di ba? Sa palagay niyo, mga kagawapan ng karumal-dumal, yan dating pangulo, kung totoo man gumawa ng karumal-dumal. At saka pangalawa, mga kabayan, akusado pa lang yan. Hindi pa yan convicted. Bakit hindi makakapagpiyansa or katulad sa atin, magkakaroon ng parol na tinatawag, 'di ba? Hindi naman aaksyon or magsasalita yung lead counsel ni PRRD kung yan hindi talaga nangyari, mga kabayan. Siyempre, noon pa lang, sinasabi na rin ni Conti na nakakapag-usap si Kaufman at saka si Karim Khan nung naidala nandyan si PRRD. So, ibig sabihin, meron ng coordination, mga kabayan. Hindi gagawa ng aksyon si Kaufman na makipag-usap sa third-parting bansa kung walang pagsang-ayon ng prosecutor. 'Di ba? Common sense lang 'yon, mga kabayan. Etong mga to kasi masyadong matalinhaga yung mga pinagsasabi. Gusto nilang bilugin na yung mga nanonood, yung mga nakikinig. Pagka ikaw, mga kabayan, kumbaga tipong hindi mo naiintindihan yung mga nangyayari at nagaganap, talagang madadala ka nitong mga to, mga kabayan. Mapapasakay ka sa dahon ng kawayan. Mapapasakay ka doon pagka hindi mo alam ang talagang mga nangyayari. O, tuloy natin. There is that possibility na magagrant po ito. Pero kagaya ng mga nauna, ito ay i-deliberate ng gusto ng ICC Trial Chamber. Okay. Yung pong binabanggit na bansa na miyembro ng ICC, do you have any idea which country this is, Senator Sani? Ano po ito? Redacted po ito. Kaya only the Trial Chamber and the prosecutor ang nakakaalam nito. Pero sabi ko nga, suntok sa buwan mo ito, no? Regardless kung saan man yung buwan ang bansa na yan. Suntok po sa buwan yan. Ito ginagawa lang ito nung mga abogado ni Duterte. Siyempre, kailangan po nilang i-justify yung malaking bayad sa kanila na base sa impormasyon ay umaabot po ng 150 million pesos a month. Kaya kada buwan, meron silang kunyaring ginagawa para lang... Nakaw, mga kabayan, tigil-tigilan na natin ito si Trillanes at napakaba na naman ang videos natin. Sa totoo lang, mga kabayan, talagang ito mga to, magsasabi ng ganyan, kontra, no? Alam nyo naman yung mga yan, si Trillanes, ilang taon nang hinahabol niya ng mga Duterte, simula nung nabasted dyan, mga kabayan, na kunin siyang vice presidente. Doon niya nagsimula Si Trillanes, doon niya nagsimula, mga kabayan, na magalit sa mga Duterte at gumawa ng mga kwento-kwento nung siya ay na-denied, mga kabayan, na kuning vice president. Doon niya nagsimula, mga kabayan. Sama-sama na sila, si Dilema, sino pa yung mga against. Si Lenny nga, mga kabayan, nakita nyo si Lenny, 'di ba? Hindi siya ganoon ka active pagdating diyan sa mga usapin na yan. Kasi nga, mga kabayan, nakita ni Lenny, no, ni former vice presidente, no, na si PRRD talagang okay, mga kabayan. Ayos magtrabaho, may malasakit, may political will sa bansa natin. Kaya si Lenny, tahimik lang, mga kabayan. Anyway, mga kabayan, napakahaba na naman ng videos natin. Hindi natin tatapusin tong kay Trillanes kasi puro katang isip yung sinasabi nito, no? Suntok sa buwan yung kanyang kinukuwento. At pangalawa, isipin ninyo, yung drug lord, mga kabayan, susumiti daw ng pera o nagtatransfer ng pera through bank. Sinong tulunggis na drugista o drug lord? Tinawag mo pang drug lord yan kung yan ay walang utak. Alam nila na magkakaroon ng money trail pagka sa bangko ginawa yan transaction. Natural yan ay magkakastakas basis. Ginawa mo naman tulunggis yung mga drug lord. No, mga kabayan. So anyway, hanggang dito lang muna, mga kabayan, ng videos natin. Napasarap na naman tayo. So
See you na lang mga kabayan sa susunod na video. At syempre, huwag nyo makalimutan mga kabayan mag-like, mag-share, mag-comment din kayo sa comment section. Adios muna mga kabayan. Ingat kayo palagi.